Alam mo ba kung sino-sino ang tatlong babaeng nagtahi ng watawat ng Pilipinas? Kumusta? Ako si Rian Aragon at welcome sa Way Back Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at mga bagay-bagay sa ating nakaraan at sa kasaysayan. At kung bago ka lamang sa video na ito at nais mong mapanood ang mga naunang video, maaari mong i-like at i-follow ang page na ito. Tara! Pag-usapan natin ang kasaysayan ng Tres Marias sa likod ng watawat ng Pilipinas. Mahalaga ang naging bahagi ng mga kababaihan sa kasaysayan ng ating bayan. Dahil sa kanilang kakayahan at tapang, isa na rin sila sa mga tumulong upang ang ating mahal na bayan ay makawala sa nakagapos na tanikala mula sa mapang-aping mga dayuhan. Kasama na rito ang tatlong binibini na ginamit ang husay sa pananahi at sining ng pagbuburda. Dahil sila ang gumawa ng bandila ng Pilipinas sa gitna ng himagsikan. Ating kilalanin ang tatlong babae o Tres Marias na tumahi at nagburda ng bandila ng Pilipinas na sina Marcela M. Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad. Unahin natin kilalanin si Binibining Marcela M. Agoncillo. Ipinanganak noong ika-24 ng Hunyo 1859 sa Taal, Batangas. Kilala si Doña Marcela Mariño Agoncillo sa pagiging makabayan at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Kasama ng kanyang asawa na si Don Felipe Agoncillo, nagbibigay sila ng libreng serbisyong legal sa mga naghihirap nilang kababayan, lalo na sa mga taong biktima ng pang-aabuso ng mga Espanyol. Fun fact! Alam niyo ba na si Don Felipe Agoncillo ay tinaguriang outstanding first Filipino diplomat dahil sa pagkakaroon ng malasakit sa Pilipino? Alam mo ba na naglagay pa siya ng plaka sa labas ng kanilang law office na may nakasulat na free legal services to the poor anytime? Oh, balik tayo sa ating kwento. Upang hindi maaresto matapos bansagang filibustero o kalaban ng pamahalaan at simbahan si Felipe, nanirahan ang kanilang pamilya sa Hong Kong. Doon ay isinakripisyo niya ang kanyang mga pamanang alahas at ipinagbili ang mga ito upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ang tahanan ng pamilya Agoncillo ay naging kanlungan para sa mga Pilipinong ipinatapon ng mga Espanyol, kabilang na si General Emilio Aguinaldo. Sa pamamagitan ni Aguinaldo, inatasan si Doña Marcela na likain ang disenyo ng pambansang watawat. Sa loob lamang ng 5 araw, matagumpay na tinahi at dinurdahan ng manual ni na Doña Marcela ng kanyang panganay na anak na si Lorenza Agoncillo at ang pamangkin ni Dr. Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad ang nasabing bandila. Grabe naman talaga ang galing ni Doña Marcela. Sa loob lang ng 5 araw, natapos niya yun? Oh, atin namang kilalanin ang kanyang anak na si Lorenza Agoncillo. Si Lorenza Agoncillo ay ang panganay na anak ni na Doña Marcela at Felipe. Sa murang edad na 7, katuwang na siya ng kanyang ina sa paggawa ng pinakaunang watawat ng Pilipinas. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Philippine Normal School, na kilala ngayon bilang Philippine Normal University, itinalaga niya ang kanyang sarili sa propesyon ng pagtuturo. Sa loob ng 50 taon, nagsilbi siyang guro sa Malate Catholic School sa Maynila, bago pumanaw sa edad na 81 dahil sa katandaan. Grabe, sa murang edad, natutunan ni Lorenza kung paano magburda. Talagang manang-mana sa ina. Oh, etong panghuli. Last but not the least, atin namang kilalanin ang isa sa mga pamangkin ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, walang iba kundi si Delfina Herbosa de Natividad. Kilala si Delfina Herbosa de Natividad bilang pamangkin ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Pagkamat naging maikli lamang ang kanyang buhay, ito naman ay naging makabuluhan. Sa murang edad na 13, nagpasya si Delfina na sumapi sa katipunan, bunga ng nararanasang pang-aapi ng mga Espanyol sa kanyang pamilya. Partikular na ang hindi pagpapahintulot na maiburol ang kanyang ama dahil sa hindi nito pangungumpisal, gayon din ang sinapit ng kanyang tiyuhin na si Rizal.
Gayunpaman, pumanaw si Delfina sa edad na 20 taong gulang dahil sa matinding pighati matapos mamatay ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Paz Herbosa de Natividad ng aksidenteng mahulugan ng lampara. Alam mo ba na nanggaling mula sa Son of May ang inspirasyon ng ating araw sa Philippine flag, kung saan sumisimbolo ito ng pagkakaisa, kalayaan at demokratikong soberanya. Dahil sa galing na ipinamalas ng ating Tres Marias noong ika-6 ng Marso sa bisa ng Presidential Proclamation No. 374, idineklara ang ika-28 ng Mayo 1965 bilang National Flag Day upang gunitain ang araw na nagtagumpay ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol sa labanan sa Alapan, Imus, Cavite noong ika-28 ng Mayo 1898. Ito rin ang araw na ipinakita ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Teatro Caviteño sa Cavite Nuevo, ngayon ay Cavite City, ang watawat ng Pilipinas na pinatahi niya sa Hong Kong. Noong ika-23 ng Mayo 1994, inilabas ang Executive Order No. 179 na nagpapahaba ng selebrasyon ng National Flag Day hanggang ika-12 ng Hunyo taon-taon. Lahat ng Pilipino ay hinihimok na magladlad ng watawat ng Pilipinas sa panahong ito, sa mga tanggapan, ahensya at instrumento ng pamahalaan, sa mga paaralan, establishmento at mga tahanan. Kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, huwag kalimutan i-like, i-follow at i-share ang episode natin ngayong linggo. At samahan ninyo kami muli sa susunod na Way Back Wednesday. Ako si Rian Aragon at ngayon, alam mo na! Biktima ng mapang-aping abusong. Sorry! Mapang-aping abuso? Libreng serbisyong regal? Ayan na! Last but definitely na ngayon ay Cavite. Cavite? Cavite! Cavite, Bisaya ka, Manoy, dong!